Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayan ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang malit, walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapaila sa tanang salibutan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inihahayag ni Propeta Daniel ang magaganap sa wakas. Mabubuhay ang lahat ng namatay. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, ngunit ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig sa daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong daramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturong nakaluklok si Jesus sa kanan ng Diyos at naghihintay hanggang sa lubos na pagsuko ng kasamaan sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay Kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang magaganap sa wakas ng panahon. Magkakaroon ng tanda sa langit. Darating ang Panginoon kasama ang kanyang mga anghel, natitipon naman sa lahat ng mga hinirang ng Diyos.
Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyo nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit ng panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga tao na bubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Kristong Hari, mapapasin natin ang mga pagbasa ay patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Iti pamamaraan ng simbahan upang mahihanda natin ang mga sarili anumang oras dumating ang ating Panginoon. At ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito, ika-23 linggo sa karaniwang panahon, ay kinatatampukan na kinatawag nating apocalyptic language. Ito po'y paggamit ng mga manunulat ng mga strange na mga larawan, hindi upang takutin ang mga tao, kundi upang magpahayag dito na nalapit na ang pagtatapos ng hirap na nararanasan ng mga tao. Ito yung ipinahiwatig po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, kung saan ang cellphone noon ay nasa ilalim ng isa sa mahirap na bahagi na kanilang kasaysayan, sapagkat ang naghahari noon ay si Haring Antioquio ay nais pong i-wipe out ang anumang bagay, gawain na may kaugnayan sa relihiyon. Yun ang karanasan ng mga Israelita, kung kaya't nakaranas sila maraming pagsubok, pero sa pamamagitan ng mga pananalita ni Propeta Daniel, ipinipagkapahayag na magkakaroon ng pagtapos ang lahat ng ito. At yun din sa ating Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, dito sinabi ng Panginoon sa kanyang malagad, yun din sa bawat sa atin, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Na kapag nadidinig natin mga ganitong mga pananalita, sipin natin ano kaya mabuti sa Ebanghelyong ito. Marito'y magdulot sa atin ng pangamba, ng takot, katulad po ngayon na papalapit ang bagyong si Pepito. Sa pagkasalukuyan po ay winawasiwas ito ang Bicol area. Kaya pagka ganito, may mga pangambat, takot na naman tayong nararanasan. Pero ganito mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin ang konteksto ni San Marcos no sinulat niya itong mga pananalitang ito ng ating Panginoon. At magugulat tayo, sinulat niya ito hindi para takutin ang mga tao, bagkus bigyan ng pag-asa. Sinulat niya yung bahagi ito ng kanyang ebanghelyo, hindi para takutin ang mga Kristiyano. Ano pong ibig kong sabihin dito? Kasi po, nung sinusulat ito, dalawa ang nararanasan ng mga Kristiyano. Yung una po, nasira, bumagsak, nawasak ang templo ng Jerusalem.
At ang puso ng Israel ay nasa templo ng Israel. Kaya ang mga Israelita po noon ay down na down. Kumbaga, kung nawasak ito, wasak rin sila. Yun ang naranasan ng mga Hudyo. Samantala ang mga Kristiyano nung panahong iyon ay pinag-uusig yung Christian persecution na pinagutos po ni Emperador Nero. Bakit? Nasunog po kasi noon ang lungsod ng Roma. At sino po nagpasunog? Si Emperador Nero. Pero ang sinisi ni Emperador Nero ay sino? Ang mga Kristiyano. Sila yung tinuro ni Emperador Nero na naging dahilan kung bakit nasunog ang lungsod ng Roma. At dahil po doon, inusig ang mga Kristiyano. Nandun yung hinuhuli sila, dinadakip, pinahihirapan, pinalalapas sa mababangis na hayop, pinapatay. May mga pagkakataon na ang mga Kristiyano po noon ay inilalagay sa poste at buhay na sinusunog, nagmimisurang parang ilaw o lampara sa gabi. So yun ang naranasan ng mga Kristiyano. Hirap na hirap sila, may takot. Kaya sa gitna ng ganito karanasan, ganitong isinulat sa kanila na muling magbabalik ang ating Panginoon Kristo. At nung mabasa nila at madinig nila ang salitang ito, sa halip na matakot, nagbigay ito sa kanila ng pag-asa. Nagbigay sa kanila ng pag-asa. Bakit? Dahil dito ano sinabi ni Jesus? Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig at ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos. Kaya sa halip na takot ang mamayani sa buhay ng mga Kristiyano, pananabik, pag-asa, lakas ng loob dahil alam nilang sa muling pagbabalik ng Panginoon, sila'y titipunin at hihirangin at makakasama sa kaganapan ng buhay na walang hanggan. So doon natin unawain itong mga panalita ni San Marcos sa Ebanghelyo. Ngayon, ano pinapaiwatig dito sa atin? Kung ang mga unang Kristiyano at mga Hudyo ay nakaranas ng ganong hirap, ganun din naman na tayo. Naranasan natin ng hirap sa ating buhay. May hirap sa pisikal na katawan, may hirap sa damdamin, hirap tayo minsan sa trabaho, hirap minsan tayo sa pera, hirap tayo sa ugnayan natin sa ating kapwa, maring sa kapitbahay, pamilya, o dila kaya sa ating trabaho. Kumbaga, lahat tayo may naranasang hirap. Lahat tayo may naranasang pagsubok. Pero ganito, mga kapatid, sa mga pagkakataong nakararanas tayo ng hirap, doon tayo tinuturuan ng Diyos. Sa mga pagkakataong nakakaranas tayo ng hirap, doon tayo tinuturuan ng Diyos. Ganito, tingnan natin ang hirap sa buhay natin bilang mga warning lights. Warning lights. Sa mga may sasakyan po, mapapasin niyo po doon sa harapan ng driver, may mga icons diyan. Minsan mapapasin ninyo, nagbi-blink. Halimbawa, yung battery, nagbi-blink, yung ilaw. Ano ibig sabihin nun? May warning. Baka may problema dun sa battery. O dili kaya, sinara na yung pinto, pero makikita nyo, nagbi-blink pa rin yung icon ng pintuan. Ibig sabihin, hindi na isara ng maayos yung pintuan. At hindi pwedeng baliwalain yung mga pagbi-blink na yun. Hindi pwedeng baliwalain yung mga warning device na iyon. Dahil kapag binaliwala iyon, ano mangyayari? Parang kapahamakan. Pinaandar mo yung sasakyan, di pala nakasara na maayos yung pintuan, maaring sa paglalakbay, bigla na lang tumabuksan. So inaayos ka agad ito. At yan hindi sa hirap sa ating buhay. Ito rin nating mga warning lights sa atin. Halimbawa, sumasakit ang katawan natin. Warning iyan na na maaring nagiging pabaya tayo sa ating kalusugan. Nahihirapan tayo sa ating ugnayan. Sa asawa nyo, sa mga anak, sa mga kaibigan, warning iyan. Bakit? Baka merong
Meron ka ugali na hindi maayos o dili kaya marami kang sikreto na tinatago. Hirap ka sa pera. Warning iyan na ano, wala kang pera. Warning iyan na ano, na baka mali yung pagbabudget na ginagawa ninyo. Mali yung pamamaraan ng pagbabudget na ginagawa ninyo. Baka mamaya, yung gusto lamang ninyo, kumbaga, dapat ma-distinguish natin doon yung needs and wants natin. Baka sabihin nyo, Father, wala naman nung babudgetin. Malaki talagang problema iyan. At least pag may binabudget, alamin kung saan dapat ilaan ang ating pera. So mga warning iyan. Yun nga lang ito. Ang problema ito. Hindi tayo natututo sa ating karanasan. Hindi tayo natututo sa ating karanasan. May warning na nga, naranasan na natin ito. Hindi pa rin tayo natuto. At yan ang masakit na katotohanan sa ating mga Pilipino. Hindi tayo marunong matuto. Paulit-ulit na lamang. Sabi sa atin na very resilient tayo. Totoo yun. Totoo yun. Very resilient tayo. Maganda sa pandinig. Very resilient tayo mga Pilipino. Pero hanggang doon na lang ba talaga? Baka meron pang pwedeng gawin. Baka meron pang pwedeng gawin. Yun ang problema natin. Yun ang masakit na katotohanan. Ang dami ng warning. Hindi pa rin tayo natuto. Hindi pa rin tayo natututo. Ngayong, alam natin, I think next week, malalaki na naman ang tubig, pero sa gabi, pag may dumating pang bagyo, alam natin na doble iyan. So, warning na yon para, anong gagawin natin? Lumikas. Okay, magtaas muli ng mga gamit. Father, kabababa lang ng gamit namin, magtataas na naman kami. Kalilinis lang ho namin, paglilinis naman kami. Di tayo natuto. Di tayo natututo. Mga warning iyan. Yung mga hirap, tinuturuan tayo. Pero yun nga lang, alin ba, hindi tayo matuto o ayaw nating matuto? Hindi tayo matuto o ayaw nating matuto? Mga kapatid, nawa sa ating buhay, alam natin na maraming pagsubok, may hangganan lahat ng iyan. Maraming paulit-ulit ating mararanasan. Pero ang malaga, sa bawat karanasan, natututo tayo. Di ba minsan na yung bukang bibig ng ating mga nanay at tatay? Ayan, di ka kasi natuto. Di kasi tayo natututo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin,
nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo ng buong pagtitiwala sa Panginoon ng buhay at pag-asa, siyang dinasa natin muling darating sa wakas ng panahon. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahan, upang maibahagi niya ang salita ng Diyos na siyang nananatili at namamalagi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kabataang lalaki, lalo na sa ating diocese, upang maging bukas sila sa bukasyon ng pagpapari at maakit silang yakapin ng buhay na ito, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga natatakot sa mga pagsubok sa buhay, sa pagtanda at sa kamatayan, upang matutunan nilang magtiwala sa Diyos at mamuhay ng nagdadamayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayanan, upang sa ating paglilingkod sa mga kapuspalad, madama nila ang pagdamay ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang sila'y makasama sa mga hinirang ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kababayan natin, particular po sa Bicol Region, naway patuloy sila maging matatag at sa tulong ng ating mga panalangin ay makasumpong sila ng panibagong pag-asa at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasalamat nila Marlon Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jessie Liam, Jane Liu Calimon, Stephanie Flores, Cecil Carpio at Pamilya, Adas Bakery. Para sa natatayang kahilingan ni na Alexis Santos, Al Joseph Javier at Justin Iram Negado. Para sa nagdiriwan ng kanyang karawan, si Carmel Aniela Ignacio, patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan kagalingan tina Apolinario at Ligaya Katalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mamerto, Yolando Seferino, Antonio, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Basilisa, Betty, Purita, Darwin, Soferina, Mario, Ruby, Eugenia, Gina, Concordia, Jerry, Celerina, Miguel, Orlando, Arcadia, at Valentina. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoon ng buhay, hindi namin alam ang oras sa iyong pagdating, subalit kami nakatitiyak na ito'y magaganap. Panatilin mo kaming nagbabantay at naghihintay ng may pananabig sa iyong liningning, ikaw na aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
dagdagan, hindi mabubuksan niyo. Paano ang gagawin? At pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang buong na walang hanggang pagkilal ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo yon ng aning bigay na anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayong din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Denis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala pagpapatawad namin sa
magkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsulan naming banal na paikinabang, ang aming nawang pag-ibig lalo madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at matuto sa ating mga kahirapang nararanasan. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,